Pwede mo nga ba makuha ang rabies kahit hindi ka nakagat pero kung ito ay dadaan sa iyong mata or mucosa? So ito yung question niya. Good evening po, Doc. Ask lang po ako before ako mag-take ng action sa case ko. Last month po, August, is may nadaanan po kaming stray dog na nagbabark sa dumadaan na motor. Since natakot po kami ng friends ko, ginawa namin pangharang sa left side po namin yung payong kasi nasa left side po yung dog. Hindi ko po alam if na-touch po sa dog or hindi. Tapos, a few minutes later, yung payong po is dinikit po sa mukha ko po, sa eyes ko. Kasi biniro ako ng friend ko. Nagpa-anti-rabies shot na po ako before nung March po. Di ko po alam if magpapa-booster pa po ba ako. Kasi baka tawanan lang po ako sa Animal Bite Center. Para mas madali nating maintindihan, balikan natin yung category ng rabies exposure. So, tingnan natin kung saan papasok yung patient natin. So, for the category 1, simula tayo sa pinakamababa. So, dito pumapasok yung feeding, touching an animal. So, walang exposure ka sa mga saliva nila, no? Pero dito sa number 2, leaking of intact skin. So, merong saliva pero intact skin, walang gasgas, walang sugat. And then, exposure to patient with signs and symptoms of rabies, kahit may signs and symptoms na siya, by sharing, eating, or drinking utensils. Casual contact, so ibig sabihin nakipag-usap, visit, and feeding suspected rabies cases, and routine delivery of healthcare to patient with signs and symptoms of rabies. Kapag kaganyan, ang gagawin mo lang is maghugas, no? Wash exposed skin immediately with soap and water. Walang vaccine na kailangan, wala ding immunoglobulin na kailangan. Pre-exposure prophylaxis kung ikaw ay high risk, like sa mga healthcare workers na nag-aalaga ng mga suspected rabies cases or may mga rabies talaga. So pagdating ng category 2, tingnan natin kung siya yung category 2. Nibbling of uncovered skin with or without bruising. So, nagkaroon ng nibbling, no? And then, minor or superficial scratches or abrasion. Ito talaga, nagkaroon ng abrasion. May scratches na. Pero, walang pagdurugo. Including those induced to bleed. And then, all category 2 exposure of the head and neck are considered category 3. So, hindi siya dito pumasok sa category 2 kasi wala namang nibbling ng skin talaga. So, kapag kasi meron ng mga ganito, naggasgas na, nagkaroon ng nibbling of uncovered skin, ang ginagawa dyan is hugasan ng sugat at magpabakuna. And then, kailangan mong makumpleto ang bakuna pero hindi mo kailangan ng immunoglobulin. At malamang sa malamang hindi rin siya category 3. Kasi dito sinasabi na transdermal bite. So talagang meron punctured wound na yan, naglacerate talaga yung balat mo. So meron talagang bleeding. And then leaks on broken skin. So yung kanina leak pero intact yung skin mo, pero dito dahil na-expose na sa laway, katas may sugat ka dyan. So yan ay category 3. Exposure to rabies patient through bites. So, na-expose ka talaga, nakagat ka din ng patient na may rabies. Or, contamination of mucous membranes. Yung mata, yung bibig, nasal mucosa, genital, anal, or open skin lesion with bodily fluids through splattering and mouth-to-mouth resuscitation. So, yung worry ng patient natin kasi dumikit dun sa kanyang payong or hindi pa nga siya sure kung dumikit man lang yung aso, so mukhang hindi rin dun papasok, di ba? Kasi ang kailangan is parang nagtumalsik, natalsikan ka ng laway at dumiretso sa mata mo. Siguro yun, kailangan mo ng bakuna. And then this one is unprotected handling of infected carcass or ingestion ng raw infected meat or exposure to bat. So, ito yung category 3. At kasama dyan kapag kahit scratch lang or abrasion, kung yan ay sa head and neck area. So, kapag ganito, hugasan ng maigi yung sugat, magpabakuna na kaagad, kumpletuhin ang bakuna, at mukhang kailangan mo ng
immunoglobulin. So, balikan natin yung patient kung saan siya. At ang sabi niya dito is, hindi niya alam if na-touch po sa dog or hindi yung payong. So, technically, hindi man lang natin nalaman kung yung payong itself is nagkaroon ng saliva man lang or dumikit lang dun sa hayop. So, kahit dumikit yung payong sa mukha mo at sa mata mo, hindi naman splatter, hindi rin yan splash ng saliva ng aso or ng animal na pwedeng merong rabies. And then, this is from CDC. So, ang sabi din dito is, or having a patient's saliva come in contact with person's eyes. Yes, pwede mo pong makuha ang rabies kung nagkaroon talaga ng contact yung saliva, tumalsik sa iyong mata. So, kapag ganyan, kailangan nyo pong magpabakuna. Pero, kapag halimbawa, ang sinabi naman natin ay, kung naiipasa ito sa pamamagitan ng payong, ng gamit, ang sabi dito is, rabies virus is not transmitted through contaminated objects or material such as cloths or bedding. So, same thing kung halimbawa sa payong, dumikit yung laway, tapos yung laway, hindi mo alam kung tumama din sa mata mo, dumikit yung payong sa mata mo, so hindi siya naipasa doon. And this is from CDC. So, base dito, mukhang hindi mo na kailangang magpabakuna. And, ngayon po is September na. And yung case mo is last month pa. Kasi kung kayo po ay nagkaroon ng contact or possible na kagat or possible exposure sa isang may rabies na kaso or hayop, dapat po ay immediately kayo po ay pupunta kasi kung 1 month na, baka wala na pong bisa yung bakuna. Kung ngayon pa lang kayo magpapabakuna. So, sana ay nakatulong, ingat at bawal magkasakit.